beloved Boss Mike Cervera. Mga fake news vlogger, aarestuhin na ba? Aarestuhin ba? Talaga ba? Eto na mga kababayan, bakit? At ipaaresto ng Kongreso Ala ka, oo nga! Andali mukhang totoo nga itong balita na to Andali lang mga kababayan Yung mga fake news vlogger na mga inimbitahan mga kababayan doon sa doon sa Tricom, abay hindi dumalo, inisnab nila. Di ba? Sa lahat po ng ating mga moderator, Ram J. Negrosa Island, opo sa inyo pong lahat ng mga moderator, pakibati naman lahat ng ating mga bisita. Ano po? Eto na, mga kababayan. Nako, delikado na kayo. Magtatago na lalo yan. Tuloy. maaaring ipahanap at ipaaresto ng Kongreso ang sino mang personalidad na bigong sumipot sa kanilang ipinatawag o ipatatawag sa pagdinig. Nako. Kasunod na rin ito ng hindi pagsipot ng karamihan sa mga vloggers Nako. na ipinatawag ng Kamara bilang resource persons kaugnay ng isyu ng paglaganap ng fake news. Alaka, oo nga! Yari na kayo rito. Paano na yan? Magmatigas pa kayo. Huwag na kayong dumalo, pagka nagpatawag ulit, huwag na kayong dumalo. Panindigan ninyo. Sabihin ninyo, eto ang katapangan, yung hindi dadalo sa patawag ng Tricom. Ganon, ipakita nyo sa tao. Sabihin nyo, ito yung nagpapakita ng katapangan. Matapang sa social media lang. Diba? Ang totoong matapang, yung matapang ka sa social media. Yung mura ka ng mura. Murahin mo si Pangulo, murahin mo si First Lady, murahin mo si Speaker, ganon. Tapos kapag pinatawag ka, huwag kang pupunta kasi mabibisto ka. Tatanungin ka lang naman Ganito lang ang tanong dyan, paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Ganun lang paano ngayon ito? Nako, delikado kayo dyan. Baka akala nyo makakatulong ang Korte Suprema. Tingin ninyo, mga kababayan. Papanigan ba sila? Papanigan ba sila ng Korte Suprema? Mga kababayan, ako hindi naniniwala. Pero dahil nga, abay umaasa sila mga kababayan na ang Korte Suprema, yung mga naluklok dyan ay mga appointee ni appointee ni Digong. Kaya malalakas ang mga loob niyan. Pero mga kababayan, baka hindi nila nalalaman meron ding malakas na na kapangyarihan ang Kongreso. Kaya kung ipapatawag kayo, hindi kayo pumunta, asahan nyo na. Diba mga kababayan? Asahan nyo na kayo, baka maaari. Maaari. At pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede kayong ipa-aresto. Kaya nga yung iba mga kababayan nagtakbuhan na sa ibang bansa Meron ng dalawang nauna Ewan ko lang sila ba at bay. Ano kayang gagawin ng mga yan? Hindi ko alam kung sa ano pa pinaghuhugutan. Baka akala nila malakas pa si Digong. Malakas pa ba si Digong? Nakita nyo ba't narinig nyo pa uli yun? Wala na mga kababayan. Pagka nagsalita yun, may nakaalalay na sa likod. Baka biglang tumumba yun. Mga kababayan, hindi pa natatapos ang laban, tumutumba na. Tapos kayo, nandiyan pa rin kayo, panay pa rin kayo, matapang sa social media. So hanggang social media lang pala kayo, eto na. Sa panayam ng DZXL RMN Manila sa Constitution expert at dating Integrated Bar of the Philippines President Domingo Egon Cayosa, sa sandaling maglabas ng contempt order ang Kamara ay pwede nilang ipaaresto ang naturang mga vloggers. Nako, eto na. Sigurado yung mga kababayan, maniwala kayo, Eto sa susunod na pagdinig, pag hindi pa rin pumunta yung mga yan, makokontempt sila. Walang kalaban-laban. So, aarestoin yung mga yan. Pag inaresto yan, kailangan ikulong yan. May penalting kulong hanggat hindi na ibibigay yung mga ilang araw, ilang linggo na contempt order para sa kanila, mga kababayan,
abay, hindi yan makakauwi. So, yung mga asawa ninyo, kung may asawa kayo, yung mga kamag-anak ninyo, kung may kamag-anak kayo rito sa Pilipinas, kung pupuntahan kayo, yung mga yan, kailangan dalawin kayo. Kasi pag hindi kayo dinalaw, pagtsatsagaan nyo yung pagkain sa kulungan. Sabagay, masarap naman ang pagkain sa kulungan, libre pa. Diba ganun naman laging sinasabi nyo? Laging sinasabi ng mga DDS, masarap talaga pag libre. Masarap daw talaga pag libre doon sa kulungan, libre ang pagkain, umaga, tanghalian at hapunan. Saan ka pa? Hindi ka na maghahanap ng bigas at hindi ka na magrereklamo, di ba? Tuloy. Anya, mayroong constitutional right ang Kongreso na mag-imbita ng kahit sino mang individual sa kanilang pagdinig kapag ito ay kinakailangan. Itong mga engot-engot talaga mga vlogger, mga kababayan. Alam nyo, yung vice presidente nga walang nagawa. Napilitang dumalo dahil sa imbitasyon ng Quadcom. Eto pa kayang mga ito? Tanong ko lang, sino ba yung mga yan? Yung mga natutulang karamihan, humawak ng mic tulad ko. Nagsalita, nanira ng nanira. Tapos, mga kababayan, akala mo kung sino na. Sa tingin nyo may magagawa pa si Digong? Wala na. Baka nakalimutan nyo, ang presidente ngayon, Marcos na. Ang pinagtatanggol nyo, Laos na. Diba, mga kababayan, hindi nila mag-gets yan? Ang tina ng mga kukote. Marcos na ngayon ang presidente. Ang pinagtatanggol nyo, Laos na. Wala na ngang karera, sabi nila marami pa sila. Bakit sa Kongreso? Konti lang ang hindi bumoto sa kanila. Kung talagang malakas pa yung mga yan, mga kababayan, yung mga congressman, hindi pipirma yan. Tulad ni Gloria, ayun, umiska po siya. Alam nyo naman yan. Diba? Talagang solid sa mga Duterteng Laos na. Kaya yan mga kababayan. Ano ngayon ang gagawin ninyo? Napakaraming mga iniimbitahan. General, inimbitahan. Hindi yan Hindi yan umiisnap ng patawag ng Kongreso. Kayo pa kaya? Ano kayo? Hello? Ano kayo? Special? Di po ba mga kababayan? Yan po yung katotohanan dyan. Na mga kababayan, walang sini-sino ang Kongreso dahil naaayon sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon na may kapangyarihan sila na ipatawag kahit sino. Kung pwede nga ipatawag si Trump, papatawag nila Pero hindi. Bakit? Hindi sakop si Trump ng ating konstitusyon dahil ibang yun, ibang light, hindi Pilipino yun. Pero kayong mga Pilipino, kahit ikaw pa, Mayor Along, nako, ano ba yung issue mo? Nanggahasa ka raw ng magpinsan. Totoo ba yun? Nagtatanong lang Ang daming nagkalat na sa social media. May kaso ka pala. May kaso ka o nagkakaso ka? Nagkakaso ka ba ng panghahalay ng magpinsan? Anak ng tinapa naman. Talagang, malupitan Malupitan! Magpinsan! Binanatan! Ganon? Totoo ba yan? Walang, nasa balita, hoy. Huwag mo nang itanggi. Tanong ko lang, sarap ba? Paano mo yung ginawa? Turuin mo dalawa talaga? Malupit ka. Akala ko malapitan, malupitan pala. Talay, eto na. Pwede naman anyang magpasaklolo ang vlogger sa Supreme Court, pero malaki ang posibilidad na ibasura lamang ito. Nako, malaki ang posibilidad mga kababayan na ibabasura lang ng Supreme Court kung sila ay magiging patas. Pero kung kikilingan nila at titingnan yung utang na loob nila sa pagkaka-appoint sa kanila ni Digong, maaari. Diba? Maaari. Pero mga kababayan, tandaan nyo, mangingibabaw pa rin.
kung ano ang nasusulat sa ating konstitusyon, sa ating batas, mga kababayan, at sa mga supot ng tinapa, ayun ang susundin nila. Kaya itong mga vloggers na to, ito, sino to? Si Morales, wala palang baba ito. Tapos kasama pa to si Glenn Chong, pornada yung pangarap mo maging commissioner. Kaya ho yan. Unawain nyo maigi. Kaya ho yan mga nagwawala at kumiwalag kay Pangulong Bongbong. Dahil ho, hindi na bigay. Hindi ho na ibigay yung kanilang mga nais na posisyon. Kaya yung mga yan, nagwawala. Kala naman nila pagbibigyan. Hirap yan, mga kababayan. Para kayong bata na kapag hindi nagpagbigyan, nagkukuya-kuya diyan. Magtatantrums, mga kababayan. Parang mga bata ito. Kaya naman kung hindi kayo magkaroon ng posisyon o kung may mas deserving kaysa sa inyo, huwag kayong maging bitter. Kailangan tanggapin natin na may mas magaling sa atin para mas makatulong lalo sa ating bansa, sa ating gobyerno. Anong problema nyo? Hindi ba't dapat kayo ay matuwa sapagkat nakahanap ng mga mahuhusay na mga kawani o mga pinakamataas dyan sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Diba, mga kababayan? Susit Tabor, Arnold Lopez, Brenda Borton. So yun, mga kababayan, eto mga to, hindi matanggap. Hindi nila matanggap ang katotohanan na talagang sila, mga wala talaga. Diba? Kicks TV, Munting Tinig, tuloy. Liwanag ni Cayosa, hindi pwedeng humingi ng tulong sa kataas-taasang hukuman para igiit ang kanilang karapatan, gaya ng right against self-incrimination. Hindi pwede, hindi uubra sa inyo yon. Unang-una, hindi naman kayo kawani ng gobyerno. Hindi naman kayo public servant para gumamit ng self-incrimination. Cremation, pwede. Samahan nyo na si Digong. Di ba? Self-incrimination, hindi pwede sa kanila. Cremation. Kasama nyo si Digong. Maaari yun. Tuloy. Wala naman itong basihan dahil hindi pa sila sumalang sa pagdinig. At kung sino man mamamayan ang hinihiling na pumunta para magbigay ng datos, impormasyon o pag-i-explika, obligasyon naman ng mamamayang Pilipino yan. Kita nyo, obligasyon nyo daw yan. Obligasyon nyo na pumunta pag may patawag ang Kongreso. Ayon mismo, kanino? Kay Attorney Domingo. Attorney yung nagsasalita dyan. Alam naman natin, may abogado dyan. Kaya lang, mga kababayan, yan nga yung mga sinibak at hindi pinagbigyan. Yung mga abogadong nakisiksik lang noong eleksyon yan. Tapos naghangad ng posisyon, yung iba na bigyan, biglang tinanggal. Bakit kaya? Hindi naman kayo siguro tatanggalin kung mahuhusay talaga kayo. Kaya nga mga kababayan, tanggapin nyo na baka naman nakakitaan kayo bilang boss, bilang Pangulo. Nakita ko na wala kayong kakayanan na pagbigyan naman kayo. O di tumahimik na lang. Kasi pagka ganon, na kayo'y tinanggal tapos kayo nga nagngangawa ngayon, ngal-ngal kayo ng ngal-ngal, sasabihin ng mga tao, kaya naman kayo nagngangal-ngal dahil tinanggal kayo sa posisyon nyo. Tulad ni Vic Rodriguez, diba? Tinanggal sa posisyon. Yung iba pa dyan na abogado, tinanggal din sa posisyon. Yung iba naman, hindi nabigyan ng posisyon. Yung iba naman, naging vlogger na lang. Kita nyo? Pero naging kritiko ng gobyerno. Kumampi, mga kababayan, alam nyo ganito, matatanggap pa natin bilang Pilipino kung sila'y kritiko sa gitna. Kinikritics nila yung si Sara, si Digong, kinikritics nyo yung gobyerno. Okay lang yun.
Pero hindi nga. Ang nakikita ng tao, tira lang kayo ng tira sa gobyerno. Pero, yung si Sara, hindi nyo man lang matira. Bagkus, pinagtatanggol nyo pa. So, paano bibilib sa inyo, mga Pilipino? Hindi bibilib yan. Tuloy. So, at kung hindi po sila tatalima dyan, Nako. paano ko silang managot dun sa contempt power ng Congress? So, hindi, Yan, nako, aarestuhin kayo. Naku-contempt kayo. Sasabihin na naman ni Paduano. Ano? Oh. Sabi niya, cite in contempt ko kayo lahat eh. Diba? Ha? ko naman pwede na baliwalain lang yan. It's part of their public function. At wala namang masama na magsalita doon. Hindi naman kinikitil ang kanilang karapatan. Maganda nga na nandun sila para marinig ang kanilang panig. Correct, mga kababayan. Liliwanagin natin. Hindi daw ho kinikitil yung inyong yung inyong karapatan para magpahayag ng inyong mga saloobin, sama ng loob, hinaing, nararamdaman. Ha? At yung inyong pinaglalaban, mas maganda. Dalin nyo na nga daw. Dalin nyo na dyan sa TRICOM para doon mismo masabi ninyo. Ayaw nyo nun. Nakatutok pa sa inyo yung media. Nandyan ang ABS-CBN, GMA, Channel 5, Channel 13, Channel 4, Channel 3, Channel 6, Channel 8, at Channel 9. Sama nyo pa yung Channel 10. O, diba mga... Busit. Ayaw nilang dumalo. Ayan. Tapos magpapapiling victim kayo. O, diba? Sama nyo na Net 25. Diba? O ano pa, UNTV, O, sama nyo na yung RTBM. O, sama nyo na yung mga vlogger. O, diba? Yun. Ayaw nyo nun, no? Center of attraction kayo ng mga camera habang kayo nagsasalita itututok yung camera sa mukha nyo. Kulang na lang talaga. Ilapit ng ilapit sa ilong nyo. Ayaw nyo nun? Di ba? Ayaw kasi nila baka mamaya pag natutukan ng camera mabisto nyo ang papangit talaga ng mga itsura. Yung kaya ang dahil. Yung kaya dahilan. Yun talaga. Sabi ni Randy, tapang lang sa LS nila. Ganun na nga. Ang tatapang magsipagsalita. Yung iba nga dyan, wala pang muka. Pakita nyo mukha nyo. Kung talagang matapang kayo, pumunta kayo sa TRICOM. Yung iba naman ninyong kasama, huwag magtago. Saan? Sa ibang itsura. Pakita nyo to. Ganito. Diba? Ay, naku, mga kababayan. Sige. Paano na? Yan po ang dinig ng isang constitution expert at dating integrated bar of the Philippines President Domingo. Naku, dating integrated bar of the Philippines pala ito. Presidente ng IDP, mga kababayan. Naku, expert pa sa constitution. Ay, wala na. Sa bagay, hindi naman sila expert. Expert lang sa paninira. Pero sa usaping batas, kahit yung ilan dyan, abogado pa, hindi naman pala sila expert. Yung nagsasalita, mga kababayan, expert, mga kababayan eh. Ito, si Attorney Domingo. Na nandun sila para marinig ang kanilang panig. Yan po ang dinig ng isang constitution expert at dating integrated bar. Grabe, constitution expert at dating IBP President. Integrated, Bar of the Philippines President. Integrated Bar of the Philippines, yun pala yun. Grabe, mga kababayan, iba yan, ngayon, i-debunk nyo, awayin nyo naman yan. Ganun yung mga yan mga kababayan, ganun yung mga yan. Kapag sumalungat kayo sa pinaglalaban nila, kahit sino ka, aambusin ka. Tama, mali. Ganon ang ugali ng mga DDS. Hoy, mga DDS, awayin nyo na to, Sabi rito ni Attorney Domingo. Nako, wala daw kayong magagawa kundi sumunod. Kung hindi, kulungan ng bagsak nyo. Bagsak nyo, kulungan.
At wala namang masama na magsalita doon. Hindi naman kinikitil ang kanilang karapatan. Maganda nga na nandun sila para marinig ang kanilang panig. O, hindi daw kinikitil ang inyong karapatan. At mas maganda nga daw, marinig ang inyong panig. Oo nga, yun na nga yung ating sinasang-ayunan, ano? At yun din yung ating sinasabi sa kanila. Maganda na yan nang hindi kayo nasasabihan ng mga duwag. Our beloved Boss Mike Cervera.